Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya, "iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelao ang naghahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazaret sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, "Siya'y tatawaging Nazareno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, pinagpalang linggo. Yan. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pagpasensyahan nyo na po ang aking boses. Nag-concert po kasi ako. No, biro lang, no, medyo may sakit lang, no, medyo nagbabago ng panahon at napuyat nitong mga simbang gabi, kaya ayan, eto na, bumababa na aking immune system, pero kaya pa naman, kaya pang iraos ang ating banal na misa. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Hindi ko alam kung nakwento ko na ito, pero paborito ko itong kwento na to kapag napag-uusapan ang relasyon ng magulang sa anak. Kwento ng magulang na laging magkaaway sa kanilang anak ang aking kwento. Relate ba kayo? Bahala na kayo kung ito ba'y nanay sa anak, tatay sa anak, basta magulang. Kayo nang bahala. No? Itong kwento kong ito ay madalas yung magulang hindi magkaunawaan sa kanilang anak. Halos araw-araw na lang, laging nakakontra ang anak sa sinasabi ng magulang. At lagi naman pakiramdam ng anak, pinipigilan at binabawalan siya ng kanyang mga magulang. No? Kasi lagi ang bukang bibig ng magulang, no? Noong araw, nung panahon namin, ganito kami noon. Kaya hindi magkaunawaan yung anak. Kasi nung araw yon. Yung pinanggagalingan ng magulang, noong araw, nung panahon niya. Ano bang panahon ngayon? Hello?
O ba't ayaw nyo sumagot mga magulang? 'Di ba? Kaya hindi magkaunawaan itong magulang at anak. Kaya isang araw, naisip ng magulang na ayain ang kanyang anak na magpalipad ng saranggola. Tinawag niya ang kanyang anak, "Anak, halika, samahan mo naman ako magpalipad ng saranggola." Sabi ng anak, "Saranggola? Nay, tablet na ngayon. Saranggola ka pa rin." Tingnan mo nga naman, talagang di magkaunawaan, no? Bawat may sabihin, laging nakakontra. Pero, sige na, kahit na masama ang loob ng anak, dahil pinilit ng magulang, sila'y nagpalipad ng saranggola. At pinahawakan sa anak ang saranggola, habang hawak-hawak na magulang, ang pisi, ang sinulid. Sabi ng magulang, "Ihagis mo anak ang saranggola." Hinagis sa ere ang saranggola at ito'y lumipad. Habang nasa ere, habang nasa himpapawid ang saranggola, tinanong ng magulang ang anak, "Anak, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag pinutol ko ang pisi o ang tali?" Sabi ng anak, "Edi mas makakalipad ng mataas ang saranggola. Edi mas makakalipad ng malayo ang saranggola. Edi mas mapupuntahan ng saranggola ang kahit na anong lugar na gusto niyang mapuntahan." Kaya ang ginawa ng magulang, pinutol ang pisi. Pagkaputol ng pisi ng saranggola, ganun nga ang nangyari. Nakita ng anak, lumipad ng mas mataas ang saranggola. Nakita niya, mas malayo ang narating ng saranggola. Nakita ng anak na kaya nitong puntahan ang gusto niyang puntahan sapagkat wala na ang pisi na nagkokontrol sa saranggola. At hinabol ng bata ang saranggola. Ngunit sa paglayo nito, sa pagtaas ng lipad nito, siya namang bagsak ng saranggola. At sabi ng magulang sa anak, "Anak, parang ganyan ang ating relasyon. Kapag pinutol natin ang pisi, maring makalipad ka, maring makalayo ka, maring mapuntahan mo ang kahit na anong lugar na gusto mo mapuntahan. Pero pag naputol ang pisi, maari kang bumagsak. At yan ang ayaw kong mangyari sa iyo." Ilan sa atin ang ganito ang tingin sa magulang? Hello, mga magulang. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak na sina Jose, Maria, at Jesus. Bago ko magpatuloy, nasa na yung sakristan? Papasukin ulit. Yan. Binabantayan ko yan. Papasukin. Sana yon? Kailangan marinig nila ito. Importante ito. Asa na sakristan? Pasok. Hindi ako magsisimula. Hindi ako magpapatuloy at wala kayo. Pasok. Kaya hindi tayo maging matagumpay. Pasok, pasok, pasok. Yan. Upo. Kanina nakaupo na kayo dyan . Okay na. Yan. Maganda marinig nila ito. Makikita nyo kung bakit. No? Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung paano si Jose tumayo bilang tagapangalaga ng kanyang mag-anak. Panahon noon ni Haring Herodes. At pinapahanap niya ang sanggol na isinilang na magiging hari ng sanlibutan. Bilang hari, takot si Herodes na mapalitan. At merong propesiya na merong isang hari
na isinilang na magiging hari ng sanlibutan. Tingnan mo, bata pa lang, sanggol pa lang, threat na agad ang tingin ni Haring Herodes. Imaginein mo, no? Bata pa lang yung papalit sa kanya, hindi na siya makapayag. Kaya anong ginawa niya? Pinahanap niya ang lahat ng bata, sanggol, 2 taon pababa, at iniutos na patayin. Bakit? Aba, para walang pumalit sa kanya. No? Imagine niyo, ilang taon pa bago tumanda si Jesus para mapalitan siya. Pero ganun siya kasakim. Kaya naman, napakita ang anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip at inutusan na dalhin sa Ehipto ang kanyang mag-anak para iligtas at hindi mapatay ng hari ang sanggol na si Jesus. Sa tagpong ito, naging tagapaggabay ng tagapagligtas si Jose sa kanyang anak. Sinong tagapagligtas? Si Jesus. Sino naging tagapaggabay? Si Jose. Galing, no? Kahit hindi niya tunay na anak si Jesus, foster father lang siya. Kahit hindi niya tunay na anak, pero tumayo siyang tagapaggabay ni Jesus. Nakinig siya sa utos ng Panginoon at dali-dali bumangon. Itinakas ang kanyang mag-anak sa Ehipto. O mga bata, hindi niyo ako tatay, pero ginagabayan ko kayo. Ha? Kaya sabi ko, pasok eh. Ha? Pag hindi niyo narinig ito, malaki ang magiging pwedeng impact sa inyo. Mamaya, meron pa akong sasabihin tungkol sa inyo. No? Si Jose, ang galing. Natupad niya yung kanyang pagiging ama sa pagiging masunurin sa Diyos. Yun ang maganda. Nagagawa mong isang bagay dahil sinunod mo ang Diyos. Nagagawa mong maging matagumpay kasi marunong kang makinig. Yan ang susi para maging matagumpay. Marunong makinig. Hindi ka magiging matagumpay na magulang kung hindi ka marunong makinig. Hindi ka magiging matagumpay na anak kung hindi ka marunong makinig. Hindi ka marunong o hindi ka magiging matagumpay na estudyante kung hindi ka marunong makinig. At kahit kaming pare, kung hindi kami marunong makinig sa obispo, sa Diyos, hindi kami magiging matagumpay na pare. Ganito ang pagiging matagumpay na magulang. Marunong makinig at makikinig sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Walang matinong magulang ang naghahangad na ipahamak o ikasira ang kanyang anak. Tama ba? Tama. Sabi ko po, matino. Kasi totoo naman, merong mga magulang na irresponsable at pabaya. Tama? Meron din. Kaya yung mga yon, hindi matino. Ang tinutukoy ko, yung matino. Kaya nga, tinuturuan tayo ni San Pablo sa 2 pagbasa kung paano magkaroon ng maayos na pagsasama at matinong pamilya. 3 lang po. 3. Pakinggan nyo ito. Para sa mga nagpaplano magpakasal, pakinggan nyo to. Para sa mga ikinasal na, pakinggan nyo to. Para sa nagkakaproblema sa pagsasama, pakinggan nyo po ito. Ang sabi ni San Pablo, una, pagtiisan ninyo ang isa't isa at magpatawaran kung may pagtatalo. Kaya mo ba magtiis? Kaya mo ba magpatawad? Kung hindi, huwag ka magpakasal. Pero kung mag-asawa na kayo, ang sinasabi ni San Pablo, para magkaroon ng magandang pagsasama, magtiis. Hello? Kaya pa? Tiis lang. Ginusto nyo yan eh. Ha? Kayo may gusto magpakasal eh.
magtiis at magpatawaran kung may pagtatalo. Pangalawa, sabi ni San Pablo, magbigayan kayo gaya ng pag-ibig o pagbibigay sa inyo ng Panginoon. Ganun magbigay. Kung paano magbigay ang Diyos, ganun ka rin magbigay. Huwag mong susukatin. Huwag mong bibilangin. Dahil ang Diyos, kailanman hindi nagsukat o nagbilang. At pangatlo, ang sabi, magkaroon ng pag-ibig na nagbubuklod sa lahat ng kaganapan. Ganyan dapat ang pag-ibig. Nagbubuklod. Hindi naghihiwalay. Hindi naninira. Kaya kung ang paraan mo nakakasira na, bitawan mo. Kung ang paraan mo naghihiwalay sa inyo, nagkakanya-kanya na ang pamilya, mali ang paraan mo. Dapat may pag-ibig na nagbubuklod. Father, di ba sabi, pag mahal mo, pakawalan mo. Kaya pinakawalan ko na yung asawa ko. Hindi yon, hindi ganun yon. Gusto mo lang hiwalayan eh. Hindi yun ibig sabihin nun. Dapat ang pag-ibig nagbubuklod. At eto pang maganda. Nagbigay si San Pablo ng habilin sa bawat miyembro ng pamilya. Bawat miyembro. Ang ganda nito. 3 lang uli. Tandaan nyo. Sabi, mga babae, sundin ninyo ang inyong asawa. Okay na? Pero Father, bakit? Walang pero-pero. Sabi lang, sundin ang asawa. Pero Father, babae, hindi. Sundin ang asawa. Walang pero-pero. Walang rason. Walang kondisyon. Sundin mo lang. Ito naman ang sinabi. Mga lalaki, makinig. Pakamahalin ninyo ang inyong asawa at huwag maging masungit sa kanila. Okay na ba mga lalaki? Kaya hindi po ako nag-asawa. Hindi ko kaya eh. Magmahal madali. Maging masungit, di ko kaya. Narinig nyo na? Mahalin. Huwag maging masungit. Hindi ko kaya, buti na lang talaga. No? Kasi nabasa ko talaga to eh. Nabasa ko na to eh. No? At panghuli, mga bata, ito pakinggan nyo. Sundin ninyong lubos ang inyong magulang, sapagkat ito ang karapat-dapat sa mga Kristiyano. Sundin. Ang ganda sa unang pagbasa. Ano sabi? Ang paggalang, pagrespeto, pagsunod sa magulang ay pagbabayad sa kasalanan. Ang ganda nun. Sino mga anak dito? Taas niya ang kamay. Uy, lahat tayo. Dudo ka ba? Lahat tayo. Anak tayo. Kaya yung pagrespeto mo sa magulang mo, pagsunod mo sa magulang mo, pagbabayad sa iyong kasalanan. Father, patay na magulang ko. O yan. Anong gagawin ko? Di magpakabait ka na lang. Kasi wala ka na magulang eh. Magpakabait ka. Kundi, hindi ka makakabayad sa iyong kasalanan. Mga kapatid, ang susi sa tagumpay ng isang tao ay ang pagsunod at pakikinig. Walang perpektong pamilya, pero pwedeng maging banal ang pamilya kung ang bawat isa ay nagsusumikap, makinig sa bawat isa. Sina Jesus, Maria at Jose, hindi perpektong pamilya. Mahirap sila, dukha sila, pero banal. Bakit? Marunong makinig. May pakikinig. Kahit pari ako, hindi perpektong pamilya ko. Minsan magulong pamilya ko. Bakit? Kapag hindi kami nakikinig. Kapag walang marunong makinig. Parang pamilya rin nating lahat, di ba? Kapag ang mag-asawa hindi nakikinig sa isa't isa, magulo. Kapag ang anak hindi marunong makinig sa magulang, ang magulang sa anak hindi nakikinig, magulo. Pabanalin ang pamilya. Matutong
makinig sa isa't isa. At higit sa lahat, matutunang makinig at sumunod sa Diyos. Amen. Amen.